Dahil ang pagkakaalam namin, ang Office of External Affairs, siya yung doon mo pwedeng dalahin yung problema at sila naman yung magbibigay doon sa mga right agency na para makatulong, halimbawa sa pabahay. Siyempre lalapit ka sa HADSI. Halimbawa sa mga hanap buhay, pumunta ka sa National Anti-Poverty. Sa mga usaping panlupa, pupunta ka siyempre sa Department of Agrarian. Saan mo ba dadalhin yan? Di ba yan ay nasa bansang Pilipinas? May hinihingi po ba kayong tulong ngayon sa OEC? Kung meron lang kaming dapat ilabi doon, halimbawa yung pagpapa-award ng mga nagkakagulong mga sundalo sa C5 noon, yun na ilabi namin doon, nakahingi kami ng tulong sa Presidential Commission for the Urban Poor dahil yun yung right agency na makakatulong dito. Kaya siguro naman walang masama kung lumapit ang babae ka para sa Office of External Affairs dahil sila naman yung right agency na pwedeng magbigay ng endorsement sa iba't ibang ahensya. So, aminado po kayo ma'am na lumalapit po kayo sa OEC para manghingi ng tulong? Hindi kami, yung mga tao, yung mga sektor na may Hindi po, yung grupo po ninyo. humingi kami ng letter of endorsement para dalahin dun sa ganito. So that yung mga presidente ng mga villages, presidente ng mga different association na aming mga miyembro, sila naman yung nagpa-facilitate na nun. Parang ano po yung laman, paki-detalye lang po yung laman ng formal letter niyo kay HR. Humihingi kami ng investigasyon para ang akbayan ay maimbestigahan ng COMELEC. Dahil sa pagkakasabi niya on the air live interview na yung aming nominees number 1 nakausap niya. Hindi totoo yun. Kaya nga nung napanood nung aming nominee number 1 nagagalit siya talaga. Antemano, humingi siya ng tinext niya si Ces Drilon na mali yung pinaparatang sa kanya ni Eta Rosales na nakausap at nagkaroon ng bentahan sa amin. Walang bentahan na nangyayari sa babae ka. Sino po ba yung nakausap po ni Eta?